Sa datos ng Bureau of Fire Protection o BFP, karaniwang tumataas ang bilang ng mga sunog pagdating ng holiday season. Kaya naman para matiyak na ligtas ang inyong Pasko, heto ang ilang safety tips sa live report ni Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, paulit-ulit na payo sa publiko na hanapin ang ICC sticker kapag bumibili o sa packaging ng mga Christmas lights sa bibili, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan nga. At gayon pa man, hindi raw sapat na dekalidad yung bumbilya na bibilin mo kung hindi naman daw wasto ang paggamit sa mga ito. 100,000 pesos na halaga ng pailaw tuwing Pasko at halos dumobleng konsumo ng kuryente. Ito raw ang nagpapasaya hindi lamang sa pamilya ni Norma Lim, kundi sa mga napapadaan na rin sa harap ng kanilang bahay. Sa lumipas na 15 taon, kasama ang kanyang tahanan sa taunang atraksyon sa Policarpio Street sa Mandaluyong. Nagbibigay ka ng kasiyahan sa mga tao. Gusto lang namin, sa hirap ng buhay ngayon, dapat magbigay ka naman ng kasiyahan. Dahil nakatutuwang panoorin ang mga kumukutitap na Christmas lights, hindi maiwasang abutin ng ilang oras na nakasindi ang mga ito. Pero kung sa saksakan at sa pagkakadugsong pa lang ng mga wire, naaabuso na ang dekorasyon, lalo pat kung substandard ito, nasasabayan ng iba pang nakasaksak na appliances, baka hindi maging merry ang Christmas. Malaking tulong daw kung pamilyar tayo sa kapasidad ng iba't ibang electrical components, mula saksakan hanggang bumbilya na dinadaluyan ng kuryente. We have to check for extension cords ratings. When we buy extension cords, Christmas lights, and other Christmas decors, we have to make sure that we know the rating of these items. Because we wouldn't want, kasi syempre bibili tayo madalas ng mga extension cords, we wouldn't want to overrate our extension cords because this would cause damages and even fires. Magsusobrahan yung capacity. Kapag sinabi sa extension cord, ang kaya lang niya is 2,500 watts. Huwag natin i-exceed to 3,000. Kung bibili tayo ng mga Christmas lights, siguraduhin po na yung produkto ay mayroong ICC mark. Iwasan po natin ang pagkakabit ng mga octopus connection at ang paggamit ng mga pagdugtong-dugtong ng wires. Ang maximum po lang na inaalaw natin sa mga Christmas lights na pagdugtong ng tatlong Christmas lights lang po. Sa datos ng Bureau of Fire para sa taong 2008 hanggang 2010, 6 sa mga naitalang sunog sa Metro Manila ang pinaniniwalaang may kaugnayan sa Christmas lights. Sa mga taong ito rin kapansin-pansin na bahagyang dumarami ang mga insidente ng sunog kapag sasapit ang Kapaskuhan. Para sa mga hindi raw kumpiyansa sa incandescent bulbs na siyang makikita sa pangkaraniwang Christmas lights, mas mahal pero mas ligtas daw gumamit ng light emitting diode o LED. Pwede rin daw subukan ang fiber optic Christmas tree na pinaiilaw gamit lamang ang isang halogen bulb na nare-reflect sa palibot ng puno. These items don't consume much power. The lifespan of an LED is really longer and it conserves more power than compared to an ordinary incandescent bulb. Plus, fiber optics, they don't heat up. Christmas tree leaves are very combustible. So, kapag umiinit yung item mo, tapos nagkataon manipis na yung dahon ng puno mo, mabilis na tong mag-start up ng fire. Jessica, isa pa raw napaka-simpleng tip na kuminsan raw nakakaligtaan ng ilan sa atin. Yun daw sisiguraduhin na nakasagad yung pagkakasaksak sa outlet ng mga appliances natin at maging ng Christmas lights para raw siguradong iwas short circuit at iwas sunog na rin, Jessica. Okay, ulitin lang natin, napaka-importante nung sinabi ng iyong na-interview, no? Yung Christmas tree kasi gustong-gusto natin maraming ilaw. Kaso highly combustible yung ginagamit na material dun sa mga Christmas tree na yan. Kahit pa yung natural, kasi may mga nabibili na ngayong natural. Siyempre, tuyo na yun, di ba? Madaling magliyab yung mga yan. Lalo pa kung nakadikit sa kuryente o Christmas lights. Tama, Jessica, nabanggit mo tuyo. Kasi lalo dito sa atin sa Pilipinas, siyempre medyo may kamahalan din naman yung mga Christmas trees. Yung marami sa atin, kung ano yung ginamit ng isang taon o yung mga nakalipas sa taon, talagang paulit-ulit itong mga Christmas trees. Ang problema daw, doon sa mga typical na incandescent bulbs ay talagang umiinit. Lalong-lalo na kung maraming Christmas lights, yung ugali rin natin talaga pinagdudugtong-dugtong, tapos papaikutin natin doon sa Christmas lights. Kasi gusto natin maraming ilaw
Exactly, Jessica. Kapag dapat na tandaan natin, syempre pagka nagkakadugsong-dugsong to, talagang lalong lumalakas yung power, kumbaga yung wattage nung Christmas lights na nakapalibot doon sa Christmas tree, at mas malaki o mas mabilis yung tendency na uminit itong mga bumbila nito, at yun nga, kung talagang may karupukan na o tuyo na itong Christmas tree mo, ay baka may chance talagang magsimula yung apoy dito, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.